Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pangulong Ferdinand Cuting Jr. at Senadora Amy Marcos binanatan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines or AFP at ilang mga general matapos mabunyag ang umano'y mga kabalbalang nagaganap sa loob mismo ng Malacanang. Ayon sa mga ulat, ilang mga matataas na opisyal ng militar ang naglabas ng kanilang mga hinaing at pagkadismaya sa umano'y mga maling gawain ng magkapatid na Marcos. Sa isang press conference, ibinunyag ng ilang general ang umano'y katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan na nagaganap sa loob ng palasyo. Kabilang sa kanilang mga paratang ay ang pagkuha ng mga kontrata ng walang tamang proseso, pamamahagi ng mga pondo sa mga hindi nararapat na proyekto at pakikialam sa mga operasyon ng militar. Ayon kay General Santos, isa sa mga nagsalita, kinakailangan umano ng malalimang imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga paratang. Samantala, maring itinanggi ni na Pangulong Ferdinand Cuting Jr. at Senadora Amy ang mga paratang na ito. Ayon sa kanilang pahayag, wala umanong katotohanan ang mga ibinabatong akusasyon na ito at bahagi lamang ng isang kampanya upang siraan ang kanilang administrasyon. Nananatiling matatag ang magkapatid na Marcos sa kabila ng paninindigan na sila'y walang sala at handang humarap sa anumang imbestigasyon upang malinis ang kanilang pangalan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang official reaction ng Armed Forces of the Philippines doon sa viral video ni Senator Amy Marcos na kung saan mayroon Marites, mayroon daw siyang impormasyong nakuha na ang mga hypersonic missiles ng China nakatutok na sa 25 targets dito sa Pilipinas na nagdala ng dagdag na alarma, panik sa mga natatakot ng Pilipino. So ito, umalma ang AFP. Ito po, pakinggan natin ang balita ng PTV4 tungkol sa gagawing hakbang ng Armed Forces of the Philippines. Senator Amy Marcos patungkol sa natanggap nitong impormasyon na nakatutok sa Pilipinas ang hypersonic missile ng China dahil sa EDCA sites at umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Senator Marcos, may 25 target dito sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Ikinabahala ni Senador Amy Marcos ang nakita umano niyang plano na nakatutok ang mga hypersonic missile ng China sa ilang lugar sa Pilipinas. Sabi ng senadora, dahil ito sa mga EDCA sites sa bansa, pati na umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Talagang mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. Dagdag ni Senador Amy, may 25 target ang China sa Pilipinas at uunahin daw ang Batanes at Subic kasama ang Ilocos. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sinerseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y impormasyon na natanggap ng senadora. Makikipag-ugnayan ng AFP kay Senador Amy upang malaman ang detalye bago magkaroon ng karampatang hakbang para protektahan ng bansa. Ang mga hypersonic weapons ay highly maneuverable at kayang lumipad sa bilis ng 5 times the speed of sound. Samantala, sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, pinawi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang
masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. O, hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat. No? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila. No? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kaugnay nito, idinaos kahapon ang 9 by Yeah, so maganda yung gagawin po ng Armed Forces of the Philippines. Kahit tingin ng karamihan marites ito, mabuti yung makipag-ugnayan na lang at tanungin ang senador paano niya nakuha yung ganong balita. Kasi daw, personally ako, at first, nangamba rin ako eh. Sino ba naman ang hindi mangamba sa hypersonic missiles na yan? Baka may laman pa yan na nuclear warheads. Nako, matutunaw po. Napakalakas po ang nuclear warheads ngayon. 100 times more stronger than the atomic bombs na hinulog sa Hiroshima and Nagasaki. So, mabuti na lang yung magkaalaman. Sino itong nagsabi kay Senator Amy? Kasi lumalabas ng mga nababasa kong comments na parang pro-China itong si Senator Amy. Na bakit niya inilabas pa sa social media yung ganong very sensitive information? Bakit hindi niya sinabi sa kapatid niya? Ano sa tingin niyo? Bakit hindi niya maidiretso yung ganong informasyon sa kapatid niya? Ibig bang sabihin, hindi na sila nag-uusap ng kanyang kapatid? O hindi siya makadikit sa kapatid niya dahil nandun si First Lady Lisa Araneta Marcos? Kasi, common knowledge na yan, hindi maganda ang relasyon ni Senator Amy at First Lady Araneta Marcos. So kung hindi niya may diretso sa kapatid niya, the best thing sana na pag i-discuss niya yung ganong information ay ang Defense Department, DND, National Security Advisor, AFP, diretso. Hindi yung, yun, doon ako nagtataka. Bakit dinaan niya sa social media? Anyway, kanya-kanyang motibo yan. Kasi kung ang motibo niya bakit niya i-reach sa social media para makagain ng awareness, attention, ako, nagkakamali siya. Mas madami ang nagagalit na ngayon kay Senator Amy. Both, Duterte supporters. Nababasa ko yung mga comments ng mga DDS sa aking mga vlogs tungkol kay Amy. Wala na, hindi na nila bubutuhan si Senator Amy. Never na daw. Siya, namamangka ng dalawang ilog. Ganon din, yung mga BBM supporters, mababasa ko, no more Amy. Talagang galit na rin sila kay Senator Amy. Kaya medyo kawawa itong Senator Amy. Lalo na ngayon na parang nag-ambisyon siya na magre-re-elect siya, no? Parang gusto niyang mapasama sa administrasyon ni BBM na Senate slate, yung ticket. Gusto niya. So kung nag-assure na rin si Congressman Robert Barbers, member siya ng Nacionalista Party, si Amy, Nacionalista Party. Sabi ni Congressman Barbers, sigurado na daw na maisama sa administration ticket itong si Senator Amy. Ibig sabihin, pasok siya sa line-up ng administrasyon. Ang problema ngayon, bubutuhan ba siya ng karamihan? Nako, yan ang problema. Lalong nailagay sa alanganin itong si Senator Amy.
dahil sa kanya na mga pronouncements niya na walang klaro na ano, parang nakikita ko namamangka sa dalawang ilog eh. Playing safe siya palagi. Hindi mo alam kung kanino siya panig. Parang panig kay Marcos, panig din kay Duterte. Eh mahirap yung ganun. Dahil klaro ngayon na ano, naghiwalay na ang landas ng Marcos at Duterte. Yung pag-resign ni BP Sara sa Defense Secretary, yun ang hudya. At tapos sabi pa ni Senator Amy na all-out support pa rin siya, trust and confidence niya kay BP Sara, nandun pa rin. Eh ayaw man niyang samahan si BP Sara sa senatorial lineup kasi talagang mag-field, mga manok ni BP Sara, susuportahan niya ngayong midterm election. Kagaya yung ginawa niya noong, kailan ba yung 2019 na midterm election, talagang umikot. Then Mayor Sara pa noon, umikot siya, nagkampanya. O tignan mong resulta. Otso Inidoro yung kandidato ng mga Dilawan. Wala ni isa man na nanalo sa oposisyon. Nanalo lahat, mga inendorso ni BP Sara. So, sana ganun din ang mangyari ngayong 2025, ano? Kung sino yung endorso o ticket ni BP Sara. Yun po ang ating suportahan. Ako, aking mga pamilya, hinihintay namin yung line-up ni BP Sara. Doon kami. Kasi nakikita ko iba ang brand of leadership ng mga Duterte. Kakaiba. Like father, like daughter. Talagang kumbinsido ako nga kung Duterte ang mangulo sa ating bansa. Yan ang tunay na bayan babangon muli. Marcoses, wala na. Alanganin na rin ako. Lalo na itong kay Senator Amy Marcos. Questionable na. But depende, tingnan natin hanggang baka magbago. Nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo-op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yun, maging kasama pa din namin sa Tiwala naman ng senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa Senator Angara na naging kontrobersyal na issue noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung confidential fund for DepEd is already a part of the past. Knowing ni Senator Sani Angara, hindi rin naghihingi yung confidential funds. Kumpiyansa rin sa Senator Binay na walang hirap na makalulusot ang mamabatas sa makapangyarihang Commission on Appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin sa Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senators Loren Legada, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, at Big Zuberi at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senate President Francis G. Escudero na well-deserved o karapat-dapat sa Senator Angara bilang DepEd Chief. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na isyu natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad, at gayon din kalidad ng edukasyon. Pag-uusapan pa niya kung sino ang papalit sa iiwan ni Senator Angara na Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang miyembro ng Commission on Education. Ngunit bilang kapalit, mawawalan anya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito. The President made the right decision. Naniniwala po ko sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Dahil
pagsisilbi ng kalihim ng DepEd si Senator Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Senate President Escudero, hindi na kailangan punan ng iiwang pwesto ni Senator Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din umano kapag nagpatawag pa ng special election. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman na. So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th senator if ever. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Okay, so yan na, it's final. Nakapili na ang Pangulo. What yung sinabi niya supposed to be ang announcement pa nito nung pang Saturday. Kasi sabi niya end of the week, last week. Nahirapan siya. So, nahirapan siya kaya ang daming bulong, ang daming gustong isingit, ganito. At last, ito na, napili na. So, yung tanong kanina is, ano ba talaga ang mas nakakabuti sa bansa? Maging DepEd Secretary, yung galing ba sa politiko, o galing sa education sector na mas nakakaalam sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Ang panawagan ng mga teachers, gusto nila yung hindi politiko, and I agree. Hindi ko kine-question ang capability ni Senator Angara to lead DepEd. Okay yun. Kaya lang yung kung ano ba ang mas maganda. Example, may nag-suggest si Congressman Joey Salceda, ang isinuggest niya, it's either si CHED, Commissioner De Vera, o kaya isang educator, yung isang head ng isang foundation na educator din. Sa CHED, alam niyo, ganda yung nangyayari sa CHED. Mataas ang ratings. One of the most trusted government agency ang CHED ngayon. Kasi panahon pa ni PRRD, nandyan na yan si Commissioner De Vera. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So makita nyo yung continuity ng pagpapatakbo ng CHED. Maganda ang resulta pag matagal na uupo ang isang head of agency. Hindi, example, sa amin noon, sa Armed Forces of the Philippines, ang mga chief of staff namin, sa isang taon, 3 chief of staff nagre-revolve, which is very bad. Kaya mabuti ngayon, meron ng batas na fixed term na ang chief of staff ng AP, 3 years. Maraming magagawa sa loob ng 3 years. Kaya bumubuti na ang kalagayan ng inyong armed forces. In the same manner, kung dito sa DepEd, may tulad sana katulad ng CHED na yung, I don't know kung 6 years ba ang term ni Commissioner De Vera sa panahon ng PRRD. Ngayon, another 6 years. Panahon ng Marcos Jr. administration, talagang maraming magagawa. Kaya pagdating sa higher education, wala tayong masyadong problema. Ang problema natin dito sa basic education, elementary, high school, dahil napakababa na po ang quality ng ating edukasyon. Isa na tayo sa worst when it comes to yung skill ng mga mag-aaral. I don't know kung kailan nagsimula ito. Maalala ko nung bata pa kami. Ang taas ng ang matandaan ko, elementary graduate, pwede nang magturo. Ang galing nang mag-English, elementary graduate pa lang. Yung tatay ko, nakatungtong siya ng high school konti. Kaya ang galing mag-English ang aking tatay. Tingnan nyo, ang inyong mga ninuno, mga kahit elementary level lang, marurunong na. Ngayon, high school, mahirapan pa. Talagang
bumaba na ang kalidad ng ating edukasyon. Kaya yung iba nagsasabi na wala daw nagawa si VP Sara at DepEd Secretary. Yung 2 years lang ni VP Sara is not enough. Maybe yung 6 years kung natapos niya, marami siyang magagawa. Kailan? Tingin ko, napolitiko siya eh. Hindi niya sinabi yung rason bakit siya nag-resign, but ang tingin ko, because of politics. So ayaw niyang madamay ang mga teachers, mga learners. Kaya nag-resign na lang siya dahil ginigipit na. Okay? Napilitan na lang siyang nag-resign. So ito, politiko itong si Senator Ongara. Tingnan natin. Kaya lang, again, to me, mas maganda sana kung isang educator ang nakaupo dyan. Tapos, yung tuloy-tuloy kahit anong administration pa, tularin nila yung nangyari sa Chen na from Digong to Marcos Jr., siya pa rin. Sana ganon ang mangyari sa DepEd para once and for all makaahon na rin tayo yung kalidad ng edukasyon dapat itaas. So good luck po kay Senator Sani Angara.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!